Welcome po sa ating reaction and commentary channel. Ngayon po sa ating reaction video, Chinese Embassy hindi titigil na sagutin ang mga sa tingin nila ay paninira sa kanilang bansa. Para po sa konteksto nating reaction video, panoorin po natin video to. Pero bago po lahat, huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para updated kayo kapag po naglalabas tayo ng itong reaction video. Mag-like ka na rin sa ating video kung magugustuhan mo ang ating reaction. Simulan na natin to. Let's do this. Hindi raw titigil ang Chinese Embassy na sagutin ng mga pahayag na sa tingin nila ay paninira sa kanilang bansa. Samantalang mayorya ng mga Pinoy ay nagsabing wala silang tiwala sa China para sa isang survey. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sa isang mahabang Facebook post, ang mismong tagapagsalita na ng Chinese Embassy na si Ji Lingpeng ang sumagot sa nagpapatuloy nilang bangayan. Grabe ang haba nga, no? 5 page. 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan po kaiyakin itong Chinese Embassy. Grabe, no? Grabe, napakatindi. Chinese Embassy na si Ji Lingpeng ang sumagot sa nagpapatuloy nilang bangayan ng ilang opisyal dito sa Pilipinas. Bukod sa pagdepensa sa kanilang mga pahayag kamakailan, sumentro rin ang panibagong post ng Chinese Embassy sa naging pagtulong ng China sa Pilipinas bilang kapitbahay. Gaya noong COVID-19 pandemic, ilang naipatayong infrastruktura at kooperasyon sa larangan ng negosyo at Ayan na nga po, no? Sinasabi natin, aray ko, nanumbat na po ang China. No? At kaninong panahon po yon? Nung pandemic? Panahon ni Digong. Yan na nga po bang sinasabi ko, no? Kaya mahirap po na magkaroon po tayo ng utang na loob dito sa bansang nanunumbat, no? At sa panahon po yan ng kanilang kasundong presidente natin na si Digong. Eh hindi na nga po si Digong ngayon ang presidente, si Pangulong Bongbong Marcos na. Kaya ito po, bila ko naisip ang gentleman's agreement. Kaya po talaga nang gagalaiti itong China sa atin. Kumbaga, masasabi po talaga natin na totoo po yung gentleman's agreement. At ito po yung masamang ugali ngayon ng China ay lumalabas na nanunumbat na po sila. Tungkol po doon sa COVID at sa mga naipatayong infrastruktura daw at sa kung ano-ano pang naitulong nila sa Pilipinas bilang kapitbahay daw natin sila. Siyempre, isusumbatin nila yan baka sa mga susunod na panahon. Pati yung nakaraan lang po, no, naniligtas daw nila kuno ang ating mga kababayan doon sa yung barkong tumaob, di ba? Alam niyo na po ang ugali ngayon ng China, kaya talagang hindi po sila mapagkakatiwalaan, nanunumbat sila. ng ilang opisyal dito sa Pilipinas. Bukod sa pagdepensa Grabe. sa kanilang mga pahayag kamakailan, sumentro rin ang panibagong post ng Chinese Embassy sa naging pagtulong ng China sa Pilipinas bilang kapitbahay. Gaya noong COVID-19 pandemic, ilang naipatayong infrastruktura at kooperasyon sa larangan ng negosyo at turismo. Oh, yung mga DDS dyan, ayan na, sinusumbatan na tayo ng China dahil po doon sa mga itinulong daw nila lalo nung pandemic. Di ba, presidente nyo noon, si Digong, di ba, noong time na yon. Ngayon po ito, nakikita nyo na kung anong ugali ng China, nanunumbat po sila. Sa huli, sinabi ni Ji na sa kanyang pagbabalik ngayon sa Pilipinas matapos ang kanyang leave, magpapatuloy pa rin sila ni Deputy Spokesperson Gu Wei na sagutin ang mga sa tingin nila ay pag-atake at paninira sa China. Walang paninira ang sinasabi ng ating gobyerno, lalong-lalo na po ni Commodore Dariela. Kasi po, kung sino po talaga ang talagang nakakaalam ng ginagawa ng China sa West Philippine Sea, ayun po ang PCG. Diba? Real talk. Wala na pong ibang mas credible na tao o ng mga tao na nakasaksi o nakaranas ng pangwawater cannon, pangaharas ng China diyan sa West Philippine Sea, kundi itong mga PCG po natin. Kasi sila po yung talagang nakikipagpatentero diyan sa China, sa West Philippine Sea. Wala pong paninira doon. Lahat po ng inihayag ni Commodore Dariela ay transparency po yun para sa ating mga mamamayan. Di ba po? Para malaman natin ang tunay na nangyayari at tunay na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Real talk. Ngunit mananatili umanong nakatuon ang embahada para patatagin ang relasyon ng dalawang bansa. Iginiit naman ng National Maritime Council na ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay alinsunod sa katotohanan, base na rin sa international law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Diba? Ito po yung pinakamatindi nating pangsanggalang talaga sa China. Kaya wag po tayong padadala dun sa sinasabi na bumili daw tayo ng water cannon tapos i-water cannon na rin daw natin yung China. Mas maganda pong tayo ay sumusunod sa batas, lalo sa international law at sa UNCLOS.
Dahil tayo ang nasa tama dito. Maling-mali po yun. Tama po kasi yung sinabi ni Commodore Tarriela, yung rebuttal niya na yun kay Senator Padilla na bakit daw hindi daw bumili ang PCG ng water cannon at i-water cannon na rin daw natin yung China. Sabi di ba ni Commodore Tarriela, hindi daw natin gagawin yon dahil para na rin tayong ginawa na rin natin yung ginagawa sa atin at hindi nga ganoon ang strategy natin. Di ba? Maling-mali po yon. Hindi po natin uugaliin yung ugali ng China. 'Di ba? Mas maganda pong tayo ay sumusunod sa international law sa batas. Sa buong pangkalahatan ng batas diyan sa West Philippine Sea. Mas magandang pakinggan ang sinasabi ni Commodore Tarriela. 'Di ba? Mas legit, mas talagang mag-iisip ka ng mabuti at oo nga no. Tama, mas magandang tayo yung nasa tama. Kaysa gawin din natin yung ginagawa ng China sa atin. Kasi po, yung mga pahayag din po ni Senator Padilla, kinontradict niya rin po yung sarili niya. Sinabi niya, 'di ba? Sinisermonan niya si Tarriela na wag naman daw sanang ganun ulitin yung mga ginawa ni Commodore Tarriela na yung AI photos at yung kung anong panlilibak niya doon sa China o sa leader ng China. Tapos yung isang sinabi niya naman, i-water cannon na rin daw natin yung China, di ba? Contradicting. Siya po ang nagkontra sa kanyang mga statement. Kaya para sa akin po, wala pong maling sinabi itong si Commodore Tarriela. At ginagawa po ni Commodore Tarriela ang lahat para malaman po ng sambayan ng Pilipino ang totoong nangyayari sa West Philippine Sea. Walang dagdag bawas. No sugar coating. Kung ano ang tunay na nangyayari, may coordinates, may timestamp, may location, lahat-lahat na po. Di ba? Ganun dapat ang dapat malaman ng mga mamamayang Pilipino. Para alam natin ng mga Pilipino kung ano tong tunay na nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Clause na pinagtibay pa ng 2016 Arbitral Award Yes. na tinututulan ang 9- na ngayon 10- line ng China sa gitna ng umiinit na diskusyon na nawagan ng NMC ng pagpipigil at pagrespeto sa karapatan ng Pilipinas habang tiniyak din ng ahensya ang suporta sa Department of Foreign Affairs at sa iba pang institusyon na ipinagtatanggol ang soberanya ng bansa. Sinisiyasat na rin ng Armed Forces of the Philippines ang paglaganap ng mga pro-China narrative hinggil sa usapin sa West Philippine Sea. Karamihan po na nagkakalat po ng mga pro-China narratives na alam niyo na po, di ba? Masaktan na po kayo pero mga DDS. Di ba? At yung nga po, nakita niyo naman po, di ba? May larawan itong mayor ng mayor ba yun o ng Davao, di ba? Na kasama nga yung embassy ng China doon, di ba? May nagkamay pa sila, nagbigayan pa sila ng kung ano man yung bilog na yun, di ba? In the future talaga magiging probinsya na po siguro ng China yung Davao. Pero po ang sa atin po dito, dapat po kung Pilipino tayo, dapat po sa Pilipino tayo. 'Di ba? Wag tayong kikiling sa ibang bansa lalo na po sila po ay hindi po nakakagawa ng maganda sa atin. Kung sila po ay talaga pong nagpapahirap sa Pilipino o sa Pilipinas, dapat po hindi po natin silang katigan. Hindi po dapat tayong kumakampi sa kanila. Real talk po 'yan. Sabi ko nga po sa inyo, 'di ba? Dapat talaga pag Pilipino tayo, wala nang kulay-kulay. Walang divide. Hindi tayo madidivide sana. Kasi Pilipino tayo, pag ang Pilipino na yung inaatake, dapat solid ang Pilipino. Kaso nga, imposibleng mangyari ngayon yan. Dahil ganun may bahagi talaga. Pero sana, in the near future, ma-realize po nila, lalo po ng mga pro-China na Pilipino, no, na in the future, hindi na po tayo, makikinabang dyan sa kung nakapanig ka man sa China, kung pro-China ka, in the future, hindi ka na makikinabang dyan. At ikaw ang huling-huling magsisisi kapag po nahawakan na po tayo ng China. Maling-mali po talaga. Kaya hanggang ngayon pa lang, kami po mga influencer, mga content creator, dito po sa social media, sinasabihan na po namin kayo, pinapaalalahanan na po namin kayo na mag-isip po kayo mabuti, talinuhan nyo sa lahat ng bagay, lalong-lalo na po sa sitwasyon po natin ngayon, sa nangyayari po sa ating bansa. Sa 2028, lalo na, talinuhan nyo ang pagboto. Para naman hindi na po tayo nagkakaganito. Kasi po kapag hindi po natin tinalinuhan sa susunod na eleksyon at paghahalal na naman tayo ng mga lalo po yung mga pro-China na naman na yan, wala po talaga mangyayari sa ating bansa. At wag po kayong matatakot kung aalis po ang Chinese Embassy sa atin pag na persona non grata sila. Wala po silang ibang matinding magagawa dyan. Wag po kayong matatakot na baka mag-pull out lahat ng mga businesses nila dito, marami mawalan trabaho, hindi po nila basta gagawin yung mga bagay na yon. Dahil unang-una, ang mga Chinese po ay businessman. Mas iisipin po nila yung business nila kaysa mag-pull out basta ng ganun-ganon. Mas masasaktan po ang kanilang ekonomiya kaysa po sa ekonomiya po natin. At lalakas po lalo ang ating
alyansa sa ating kakamping Amerika o kung sino man kapag umalis po ang Chinese o China sa atin sa Pilipinas. Yun po ang yung iisipin. Dapat po kasi ang utak po natin ngayon ay para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Wag po nating katigan ang mga bansang umaaway po sa atin at nagpapahirap po sa atin. Specifics of that would include foreign malign intervention and interference, false narratives, Yes. trolls amplifying wrong messages or false messages. We are checking all the reports. We are coming out with a very strong pushback for all false narratives that we monitor. So, yari na kayo yung mga fake news dyan, yung mga nagpo-post lalo sa Facebook, nakayari kayo, di ba? Kasi makikita talaga dito kung sino yung mga pro-China eh. Di ba? Ayan, minomonitor na daw kayo. Di ba? Unang-una, dapat mahiya kayo sa balat nyo. Di ba? Mahiya kayo sa balat nyo, mahiya kayo sa mga ninuno nyo, at mahiya kayo sa dugo nyo. Kasi Pilipino kayo eh. Tapos kumakampi kayo sa China, nagbibigay kayo ng pro-China narrative. Bakit ganun? Bakit hindi kayo nahihiya sa ginagawa nyo yan? Kung may napapalaman kayo, kung may pera man kayong nakukuha dyan, dapat nahihiya kayo eh. Dahil unang-una, kitang-kita nyo naman kung anong ginagawa sa atin ng China. Pinahihirapan tayo sa sarili nating iisi, sinisiraan tayo, 'di ba? Pati gobyerno na natin ngayon pinapasok, 'di ba? Gusto nilang hawakan, gusto nilang siraan. Bakit sa China pa rin kayo nakakiling? Maling-mali yung ganong ginagawa nyo na yan. Muli namang kinalampag ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng Filipinos Do Not Yield Movement ang tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City para iprotesta ang kanilang mga naging pahayag. Ipinakita rin ng grupo ang suporta sa mga opisyal at mambabatas ng Pilipinas na tumitindig para sa West Philippine Yes. Sea. Kasama mo ang aming grupo para sa paglaban ng West Philippine Sea. Hindi nag-iisa ang ating mga senador dahil nandito ang mamamayang Pilipino na magkakaisa para sa kapwa Pilipino. Di ba ang sarap na makakita ng ganito, yung patriotism? Di ba? Kasi unang-una, Pilipino tayo eh. Kasi yung mga pro-China, yun nga, mga modern day makapili. Di ba? Yun po yung naratibong makikita natin dito eh. Di ba? Dapat tayong mga Pilipino, solid sana tayo. Parang kamao, solid, no? Kapag sumupak tayo talaga, so bagsak talaga. Ganon, di ba? Kaso talaga hindi. Yung iba talaga, may mga sariling adhikain. May mga sariling gustong mangyari. Di ba? Alam niyo na yon at hindi ko na kailangan pang i-elaborate sa inyo. Pero ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, dapat talaga kung Pilipino ka, ay para sa Pilipino ka. Lalo't kung may pamilya ka, may anak ka, dapat mas iisipin mo yung pamilya mo. Yung ikagaganda at ibe-benefit ng pamilya mo, lalo na mga anak mo. Di ba? Pucha, inaano ka na eh, inaapi-api ka na. Ipagtatanggol mo pa rin, susuportahan mo pa rin, inaapi-api ka na. Ganun po yun eh. Kaya para sa akin po, maling-mali talaga na suportahan itong China o ang Chinese Embassy sa ginagawa nila sa atin. O ang literal na Chinese government sa ginagawa nila sa atin sa pangkalahatan. At ngayon nga po, di ba, sa latest post nila yung kanina, di ba, nanunumbat na po sila ng lahat ng naitulong nila sa Pilipinas, lalo nung panahon ni President Digong. Pinuna naman ng grupo ang mga Pilipino na anilay makapili dahil kumakampi pa sa maling impormasyon na ipinakakalat ng China Yes. at sa ginagawang paninindak sa karagatan at pag-atake sa mga mangingisda. Huwag tayong maniniwala sa mga pro-China na yan. Yung mga, alam mo, di ba, ang style ng China, di ba, propaganda. Di ba? Ang style naman ng ating butihing Commodore ay transparency. Nadadaig po sila ng transparency ni Tariela. Di ba? Kahit lahat na po ginagawa nila ngayon, lahat po ng galamay nila sa Pilipinas, no? Syempre yung mga hawak nila, mga official, yung mga trolls, di ba? Pinapakalat na nila, sige, maghasik kayo ng lagim dyan. Hindi na namin kaya tong mga kumakalaban sa atin, di ba? Yung 15 senador natin, yung ako. May mga mga congresswoman na tayo na lumalaban din sa China na yan, sa embassy. Marami na ring vloggers na talagang lumalaban dito sa Chinese embassy. Tulad natin, no? Talagang hinahayag natin bilang Pilipino, pumapalag tayo dito. 'Di ba? Kasi meron po tayong freedom of expression. Nasa demokrasyang bansa tayo, 'di ba? May kalayaan tayo. Hindi na tayo mapipigilan. Kaya ngayon po, ginagamit na po talaga nila lahat ng lakas nila
Lahat ng koneksyon nila sa gobyerno natin, may mga pro-China dyan, may mga trolls, di ba? Pinapagana na po nila. Pero papalagan po natin yung mga yan, di ba? Kung ikaw nakasubscribe ka sa akin, malamang papalag ka din. Mag-comment ka dyan sa baba. Ipakita mo na hindi natin gusto ang ginagawa sa atin ng China at ng mga trolls nila at syempre ng mga pro-China sa ating gobyerno. Nakakahiya po kayo. Hindi po natin pinapalayas dito ang ating mga kapatid na Chino na negosyo. Hindi rin natin pinapaalis ang embassy. Resolution lang yan upang kuntinahin yung kanila mga sinasabi. Sa akin, no, yung mga may business sa Chinese po natin diyan po sa Pilipinas, hindi po natin sila pinapalayas. Hindi po lahat. Yung Chinese embassy lang talaga na bastos. At syempre, yung Chinese government, yun lang naman po ang kalaban natin. Hindi po majority o hindi po lahat ng mga Chinese. Lalo po yung mga negosyante o yung mga ordinaryong Chinese, wala po silang kinalaman. Hindi po tayo galit doon. Uulitin ko, di ba? Galit lang tayo sa Chinese government, di ba, na winawalang niya tayo, lalo na sa West Philippine Sea. Di ba? At ngayon po, pati gobyerno natin pinakikialaman nila. Kung sa mismong pagkundi na lang na tayo ay binabatikos ng Chinese Embassy o ang ating mga opisyalis na nangunguna sa paninindigan, hindi nyo kayang suportahan, paano pa kaya sa mga mas malalim na bagay, di ba? Samantala, sa tugon ng masa survey ng Okta Research na isinagawa noong December 3 hanggang 11, 2025 na may 1,200 respondents, mayorya ng mga Pilipino o 60% ay walang tiwala sa China. 13% lamang ang nagsabing dapat magtiwala ang Pilipinas sa China. Isipin mo, sa bagong 13% meron pa rin naniniwala sa China. Ano pa bang kailangan yung makita, maranasan, marinig, di ba, sa ginagawa sa atin ng China? Bakit meron pa rin 13% na nagtitiwala sa China? Di ba? Doon ka magtataka talaga eh. Pinahihirapan tayo. Hindi naman siguro sila bingi. Hindi sila bulag. Di ba? Alam nila yung nangyayari, aware sila eh. May social media rin sila. Araw-araw sa ginawa ng Diyos, di ba? Binuburi tayo, hinaharas tayo dyan sa West Philippine Sea. Ang dami na nangyari, may naputulang daliri. Lahat na explain na po natin yan, paulit-ulit na nga tayo eh. Di ba? Binangga, di ba? Nasira mga rubber boat. Hindi po tumitigil, lalo pang umigting, lalo nung na-discover natin yung natural gas dyan sa Manampaya East 1, lalo pong dumami yung mga Chinese vessel dyan sa West Philippine Sea. Alam natin yung pakay nila eh. Diba? Bakit meron pa rin 13% na naniniwala na may magandang maidudulot o talagang gusto pa rin nila yung China? Chinese government, hindi po buong China. Bakit po ganun? Hindi po natin maintindihan talaga kung anong pa bang kailangan pagpapaliwanag, visuals, o yung pandinig, lahat na po ng senses natin eh, di ba? Pero bakit meron pa rin 13% na yan? Ay, nako talaga. Pero sa Davao Region, ang may pinakamataas na trust rating ang China na nakapagtala ng 31%. Grabe, ayan na po talaga sa Davao. Real talk, no? Susunod na pong probinsya talaga ng China yan, di ba? 31% naniniwala sa China. Sa Davao. Well, bahala na kayo. Pinakamataas na trust rating ang China na nakapagtala ng 31%. Tumaas naman sa 79% ang respondents na naniniwalang China ang pinakamalaking banta sa Pilipinas. Yes. Malayo sa nakuhang 5% ng Russia at 4% sa US. Patrick De Jesus para sa Pambansa. Ayun lang po, no? Ay, nako, hindi ko na po alam talaga kung anong gagawin natin. Kung paano po natin makukumbinsi ang iba pong mga pro-China nating mga kababayan. Kasi po ang adihikain ko rin po, kaya po tayo gumagawa ng reaction video sa nangyayari po dito sa ating bansa, lalo na po dyan sa issue po ng China at ng Pilipinas, ay para po mamulat po ang ating mga kababayan, lalo na po yung mga naliligaw na hindi po sinusuporta ng kapwa nating Pilipino o ang ating mismong inang bayan. Kasi po nakakalungkot po yun eh, kasi po tayo po ay Pilipino. Hindi naman po sila nagcha-Chinese, di ba? Hindi naman po siguro sila pinanganak sa China para suportahan po nila yung mga pesting tsekwa na yan. Pero bakit ganun? Bakit meron pa rin malaking porsyento na sumusuporta pa rin yun sa China? Although nakikita na po talaga nila na tayo po ay pinahihirapan at wala naman pong magandang ginagawa talaga sa atin ang Chinese government. Mag-comment ka sa baba kung ano sa loobin mo sa napanood natin. Nako, hindi ko na po talaga alam kung anong gagawin natin. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel kung gusto mo naman itong reaction video para updated ka na rin. Mag-like ka na rin kung gusto mo ating reaction video. Basta mag-comment ka dyan. Lahat ng comment nyo binabasa ko. Mag-comment ka kung ano sa loobin mo. Ako talagang bad trip na ako dito sa mga Pilipino na hindi nahihiya sa kanilang mga balat dahil sinusuportahan pa rin nila ang China. Ingat kayo lahat till next time. God bless and peace out. Bye.